Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jerry from First One Education and Migration. Nandito po tayo ngayon para i-discuss po ang kung paano ba na nagiging registered nurse sa Australia kung ikaw ay halimbawang nagtapos na ng nursing sa Pilipinas o ikaw ay RN na ng Pilipinas. Na halimbawang ayaw mong daanan na ikaw ay mag-aaral pa ng bachelor or ng masteral dito sa Australia na ang nursing. Okay, nandito po kasama natin si Shireen at isi-share po niya sa atin yung kanyang experiences kung paano po yung dinaanan niya sa OBA na siya lang mismo ang nagproseso at pinakikita niya rito na kaya pong gawin ng OBA na hindi na kinakailangan pong dumaan pa ng agency. Okay po, so siguro ibigay ko ang floor dito kay Shireen at pakilala po niya yung sarili niya. Hello po, ako po si Shireen Andy Guzman. Ako po ay taga-Pilipinas sa Talavera, Nueva Ecija at nagtapos po ako ng nursing for 4 years sa St. Louis University sa Baguio City po. Nung pumasok ka rito, Shireen, anong visa mo? Naka-tourist visa lang po ako kasi po gusto ko lang maglibot. Tapos po, tinuloy ko na po ng student visa para po ma-process ko po yung OBA ko po. Okay. So from tourist, nag-student ka. Anong course ang kinuha mo nung nag-student ka? Nag-take po ako ng diploma in community services po for 1 year. For 1 year lang, Apo. okay. At yan ay kinuha mo rin dito sa first one? Opo. Okay. At noong kasalukuyang na-lodge na yung student visa, hinintay mo pa ba na magkaroon ka ng student visa bago mo sinimulan yung NCLEX mo or ikaw ba while waiting doon sa yung student visa, nagsimula ka na? While waiting po sa student visa ko, na-lodge na po, nag-process na po ako agad ng NCLEX ko po para po mas mabilis po sana yung process. Okay. So ngayon, nung ikaw ay nag-NCLEX na, well, obviously, nakuha mo siya Yes po. mabilis. O tapos, eto na nga, nag-schedule ka na ng iyong OSCE, Opo. yung sa OSC. Gaano katagal itong waiting mo nung ikaw ay nung naipasa mo na si NCLEX? Medyo matagal po kasi yung waiting, umabot po ng 5 to 6 months. 5 to 6 po. months ang waiting? Opo. Bago ka nagkaroon ng schedule para Opo. sa examination ng OSCE? Yes po. Okay. Well, alam kong naipasa mo na siya, okay, si OSCE. Ang ibig sabihin mahirap ba? Mahirap po, pero kakayanin naman po pag nag-practice at nag-review naman po. Okay, good. So, ngayon, ang gustong malaman siyempre ng karamihan sa mga nandito sa Australia na, ano? At kahit yung mga nasa outside Australia, paano ba yung prosesong dinaanan mo? Paki-share sa amin, paki-kwento Sige po. sa amin. Okay. Nagpunta lang po ako sa site ng APRA. Gumawa lang po ako ng account doon, which is nag-register lang naman po ako. Tapos may dashboard po kasing susundin doon. Yung una pong gagawin is orientation. Madali lang naman po yun. It will take you 2 hours lang naman po. Tapos, after po nun, hihingan ka po nila ng documents, which is, isasend mo sa kanila lahat ng credentials mo, which includes your yung pagkapasa niyo po sa Pilipinas, which is your PNLE, your license po, Philippine license, and also yung certificate of good standing or certificate of, ayun po, yung pagkapasa po of passing po sa Pilipinas. Yun po yung main requirement po na need. Tapos after po nun, i-assess ka po nila. Siguro po, it took me 4 weeks po bago po nila i-assess yung credentials ko. Then after po nun, bibigyan po nila ako ng authority to test po for my NCLEX. So, nung nakuha ko po yung authority to test ko po, nakuha ko po siya after 4 weeks, nag-book na po ako agad ng NCLEX. So, ayun po, nag-review lang po ako ng mga 2 months. Tapos, tinake ko na po yung NCLEX ko po. Yung result po ng NCLEX, yung Australia po mismo yung magbibigay, i-email po nila sa inyo. Nakuha ko po sa akin after 3 days. 3 days, Yes okay. po. Tapos po, after nung result nun, nag-book na po ako agad ng OSCE po. Binayaran ko na po yung OSCE fee ko para po mas maaga po sana yung exam ko. Pero kahit nagbayad po ako agad, it took me 5 months pa rin po to schedule po my OSCE. Okay. And then, after ko po makuha schedule ko po, yung 5 months po na yun, ginugol ko po yun para mag-aral, mag-review. Syempre, hindi po madali kasi student po ako, tapos nagwo-work din ako. So, yung practice ko po talaga, yung during free time ko lang po. Pero, ayun naman po, inaraw-araw ko po yung practice ko po. After ko po mag-work, diretso po ako sa laboratory para mag-practice. Naipasa ko naman po yung OSCE ko po. Wow, congratulations. Thank you po. Congratulations. So sa ngayon,
ang hinihintay mo na lang is yung registration mo as nurse or RN ka na ng Australia? RN na po ako, yung hinihintay ko na lang po yung registration po na certificate Yung po. certificate, pero Opo. RN ka na, Opo. ganoon. I see. So after ng examination mo ng OSCE, ano pa yung requirements? Doon pa lang ba hinihingi yung IELTS na all 7? Hindi po. Yung IELTS po is, kailangan po siya kapag nag-a-apply ka na po ng registration. Sa registration siya. I see. Okay, okay. Ang ganda. So ang ibig mong sabihin, sa natatandaan ko, dito ka nag-apply ng iyong student visa sa first one, kaya tayo nag-student from tourist ka, kaya ka nag-student, para lang gamitin natin yung 1 year na in-enroll mo na yon doon sa OBA. Ano ba ang pwede mong i-share or anong masasabi mo sa kanila? Ayun po, kung yung budget po yung iniisip nyo po, mas maganda po talaga na mag-OBA pathway kasi po, less po yung expenses. Tapos, ang kailangan nyo lang po talaga is magsikap po para mag-review. And then, kayang-kaya nyo naman po yun kasi nurses naman po kayo. Lalo na iba yung nurses sa Pilipinas, mas tutok yung learning natin. So, mas kaya nyo tong OBA pathway. So, ayun, mas okay na magstay kayo dito sa Australia kasi mas marami kayong time mag-review at makaka-work pa kayo kasi mas mababayaran nyo yung fees, lalo na yung OSCE fee, medyo expensive siya. Mas mababayaran nyo siya kapag nagtatrabaho kayo dito, tas mas focused yung pagre-review nyo kapag nandito kayo. Okay. So, yan po ang testimonial ni Shireen, kung ano yung naging experience niya sa pag-take ng OBA, ano yung dinaanan niya talaga. At sana po itong video namin na to makatulong po sa marami na mga nandito na po sa Australia, pati rin po yung mga nasa outside Australia, na mga registered nurse na sa overseas at nagbabalak din pong maging registered nurse ng Australia. Tandaan po ninyo, wala na pong ibang pinakamagandang pathway sa permanent residency dito sa Australia kundi ang maging registered nurse. Ano ho, kapag ka ikaw ay naging registered nurse ng Australia, masasabi po natin na siguradong tayo po ay magiging PR. Although walang visa na sigurado, ano ho, kaya lang sa sobrang pangangailangan po ng Australia o ng iba pang mga bansa sa mga registered nurse, talaga pong napakataas ng chance na ito ay maging PR. Maraming salamat po sa panunod ninyo, sa pakikinig at sana po nakatulong kami sa inyo. Ingat po kayo lahat.